ayos yung kondisyon ko kasi alam na nakalaban ko si Niue, nakasparring ko siya. So isip ko ay talagang nasa papakita ko po yung nightmare ng Pilipinas. John Nariel Casimero, alam na nga ba kung kailan ang bagong petsa ng laban nila ni Luis Nery? Marlon Tapales, ekis muna si Junto Nakatani, pero dapat palagan itong si Kyunosuke Kameda. Sa bawat suntok may pangarap. Ito ang kwentong di pa na kwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Muling niyanig ng dating 3-Division World Champion na si Cuadro Alas, John Nariel Casimero, ang social media patapos ng isang maangas na post sa kanyang Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy. Sa kanyang post, tahasang sinabi ng Pinoy fighter na makikita nyo naman ang angas ng pinasulit. Mga boss, let's go! Tara, pagulungin natin ang mga bungo nila. Let's go mga immortal! Dahil sa payag na ito, mabilis na kumalat ng spekulasyon sa mga boxing fans na tila may inside info na si Casimero tungkol sa matagal na inaasam ng reschedule ng laban niya. Laban niyan sa Meksikanong si Luis Nery. Matatandaang naudlot ang bakbakang ito, ngunit sa tono ng pananalita ni Casimero, mukhang planchado ng petsa para sa kanilang pagharap sa loob ng ring. Para sa mga immortal, tawag sa kanyang mataga-suporta, ang post na ito ay hudyat na muling magpapakitang gilas ang angas ng Pinas upang patunayan na karapat-dapat pa rin siya na humamon sa mga elite fighters sa Super Bantamweight Division. Ikaw kakwento sa tingin mo. Alam na kaya ni Casimero ang bagong petsa pero hindi pa lang niya ibinunyag. Samantala, bago pa man ang naging laban ni Marlon the Nightmare Tapales kay Yuki Nuri Uguni noong April 3, 2026 sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, malaki na ang kumpiyansa ng kampo ng Pinoy. Sa isang panayam sa Yahoo News Japan, inihayag ni Tapales na ang target niya na isusunod ay ang Japanese superstar na si Junto Nakatani at ayon kay Tapales, handa siyang harapin ang mananalo sa mega fight ni Naoya Inoue at ni Nakatani. Bilang dating sparring partner ni Inoue, mataas ang respeto ni Tapales sa monster. Ngunit determinado siya na muling makatungtong sa world title picture. Gayunpaman, tila naging mapait ang tadhana para sa boksingero na mula sa Lanao del Norte. Sa isang sorpresang resulta, tinalo ni Uguni si Tapales via unanimous decision. Dahil sa pagkakataong ito, tuluyan ang nalusaw ang planong hamunin si Nakatani umuling makipag-rematch kay Inoue sa malapit na hinaharap. Matapos ang kabiguan sa kamay ni Uguni, inamin ni Tapales na naging malaking factor ang hirap sa pagkuha ng limit sa 122 pounds sa Super Bantamweight Division. Sa edad na 34 anyos, hindi na biro ang magbawas ng timbang at kitang-kita sa huling laban na naapektuhan ang kanyang stamina at bilis. Kaya dahil dito mga kwento na pagdesisyonan ng kanyang management na iwan na ang Super Bantamweight at umakyat sa 126 pounds o sa Featherweight Division. At ayon sa mga analyst, ito ang tamang hakbang para kay Tapales upang may balik ang kanyang lakas at punching power. Ngunit, ang tanong ng marami, sino naman ang dapat niyang harapin sa kanyang debut sa bagong divisyon? Dito na pumasok ang pangalan na isa pang hapon na naging kontrobersyal sa mga Pinoy fans, si Kyunosuke Kameda. Ngayong nasa featherweight na si Tapales, isinusulong na ilang mga kritiko at fans ang tapatang Marlon Tapales kontra yan kay Kyunosuke Kameda. Bagamat tinawag ng ilang netizen si Kameda na mag-uuling at si Uguni naman ay magtataho dahil sa mga nakarang upset. Hindi matatawaran na si Kameda ay kasalukuyan na top 6 Japan at nakarank pa siya sa dalawang major sanctioning bodies. Kaya narito mga kwento ang dahilan kung bakit nga ba magandang laban ito. Una, rankings. Kung matatalo ni Tapales si Kameda, automatic kung siyang papasok muli sa world ranking sa featherweight division. Redemption. Matapos ang pagkatalo kay Uguni, kailangan ni Tapales ng isang kilalang pangalan upang patunayan na may ibubuga pa siya. Pangatlo, style matchup. Kilala si Kameda sa kanyang pagiging agresibo, pero kay Casimero ay puro siya takbo. Well anyway, kung ibabalik ni Kameda ang kanyang estilo na agresibo, swak na swak yan sa counter punching style ni Tapales. Mga kakwento, bagamat marami ang nangungutya na baka matalo na naman si Tapales sa isang underdog, ito ang pinakamabilis na paraan para sa kanya upang muling makalapit sa isang world title shot. Isang panalo laban sa isang rank fighter gaya ni Kameda ang magsisilbing shortcut para maipagpag ang malas sa pagbabalik ng dangal ng bangungot ng Pinas. Sa bawat suntok may pangarap. Sa
sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.